Nabalitaan ko na may sakit ang lolo mo at kailangan mo ng pera. Kaya ka nagtatrabaho dito. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? At bibigyan kita ng pera. Tulong. Tatakbo ka? Hindi ka makakatakas. Ang dating tinitingnan ng binibining ko ay magiging akin na sa loob ng kwarto. Isipin ko pa lang, kapanapanabik na. Tulungan niyo ako. Guwantang! Sino ka? Huwag kang makialam dito. Tapusin sila! Ang init. Ang init ko. Feng Yunxiao, tulungan mo po ako. Doktor, nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo pa ako ng oras. Makakahanap ako ng $1,000,000. Hindi ko pwedeng mawala ang lolo ko. 3 araw lang ang maibibigay ko sa iyong oras? Kapag hindi pa kayo nagbayad, mapipilitan kaming ibigay sa iba ang kama, ayon sa panuntunan. Ako. Sir President Feng, narito po si Miss Gu para makipagkita sa inyo. Papasukin mo siya. Feng Yunxiao, salamat para kagabi. Maari ko bang muling hingin ang iyong tulong? Kailangan ko ng $1,000,000. Maaari mo ba akong pahiramin? Handa akong maging pansamantala mong karelasyon kapalit nito. Isang gabi lang ay gusto mo na agad gapangin si President Feng? Napakawalang hiya mo talaga. Humihingi ka sa akin ng pera? Ibig bang sabihin ay isa lang itong kasunduan kagabi? O talagang binalak mo ang lahat ng ito? Hindi ganoon iyon. Wala na lang talaga akong ibang pagpipilian, kaya naglakas loob akong manghiram sa iyo. Kasi, Bakit mo naman ako naisip ang lapitan? Mahal mo ba ako? mula nang malugi si pamilyang Gu, nawalan na ako ng karapatang mahalin pa siya. Alam ko na, ang ating kalagayan sa buhay ay langit at lupa na ang agwat. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita mamahalin. At hinding-hindi ako magkakaroon ng anumang motibo sa iyo balang araw. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Hindi sapat ito. Kailangan ko ng $1,000,000. Feng Yunxiao, nakikiusap ako sa iyo. Hanggang dyan lang ang halaga mo. Ano ang kailangan kong gawin para mabigyan mo ako ng pera? Kahit ano ay gagawin ko. Kahit ano pa iyan, Opo, mabigyan mo lang ako ng $1,000,000, kahit ano pa ay nakahanda akong gawin. kung ganoon mag-ayos ka at harapin mo ako. Anong sabi mo? Hindi ba't sinabi mong kahit ano ay gagawin mo? Ipinag-uutos kong sundin mo ako. Kung hindi mo kaya, lumabas ka na rito. Miss Gu, halina po kayo. Susunod ako. Dahil lang sa pera, ay itatapon mo na pati ang iyong dangal? Nakakatawa. Ito ba ang babaeng lihim kong minahal sa loob ng 3 taon? Basta bigyan mo lang ako ng pera, kahit anong iutos mo, gagawin ko ang lahat. Sige. Gawin mo ang sinasabi ko. Nasisiraan ka na ba ng bait? May lakas ka ng loob na maghubad sa harap ng maraming tao. Sa susunod ba ay magpapadala ka na sa kahit sino basta may pera? Tama,
Basta mabibigyan ako ng pera, kahit ano ay gagawin ko. Wala kang hiya. Anong tinitingin-tingin mo? Maaari kitang bigyan ng $1,000,000, pero kailangang maging tau-tauhan kita. Hanggang sa magsawa ako sa iyo. Gumawa ka ng kontrata. Opo, sir. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Miss Gu, buntis po kayo. Base sa resulta ng iyong check-up, 5 linggo na ang bata. Kikilalanin kaya niya ang batang ito? Siya ang ama ng bata, kaya dapat ko itong sabihin sa kaniya. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Buntis. Miss Gu, hindi mo basta-basta pwedeng makita si President Feng pakiusap. Huwag mo siyang istorbohin sa mga walang kwentang bagay. Paano ko ba ito sasabihin? Dapat ko bang sabihin ng direkta na may anak na tayo? Iisipin kaya niya na sinusubukan ko siyang bitagin? Gu Wantang, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para mamingwit ng mayaman? Hayaan mo akong mag-alaga sa iyo. Sino ka ba? Matuto kang gumalang. Galang? Akala mo ba ay si Binibini ka pa rin? Sumunod ka na lang ng maayos kay kuya, may pera si kuya, aalagaan ka ng mabuti ni kuya. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo siyang hahawakan. Sino iyan? Si Young Master Feng? Sir, wala po akong ginagawang masama sa inyo. Akin ang babaeng ito. Sinabi niyang akin daw siya. Young Master Feng, bakit mo kasama ang masamang babaeng ito? Magpapakasal ka na kay Ate Kiao. Ikakasal ka na? Magpapakasal ka na ba? Wala ka ng pakialam doon. Paanong wala akong pakialam? Ang boss ko ay magpapakasal na. Walang kinalaman iyon sa kontrata natin. Hindi, dahil magpapakasal ka na, dapat na ring tapusin ang kontrata natin. Tapos? May nahanap ka na bang ibang lalaki? Iyong lalaki kanina? Dahil ba hindi na kita binibigyan ng pera? Kaya balak mo siyang akitin? Hindi totoo iyan. Magpapakasal ka na, bakit ayaw mo pa rin akong pakawalan? Kailanman ay hindi ako magiging kabit. Feng Yunxiao, minahal mo ba ako? Paano naman kita mamahalin? Handa mong ibenta pati sarili mo para lang sa pera. Kung ganoon, bakit ayaw mo pa akong pakawalan at kailangan mo pa akong saktan ng ganito? Bakit ka umiiyak? Gu Wantang, ikaw ang unang lumapit sa akin. Feng Yunxiao, susubukan kong kalimutan ka. Ayoko na sa iyo. Ang bata, ang anak ko. Ang pangalan niya ay Gu Wantang. At siya ang babaeng itinago ni Young Master Feng na parang isang ibon sa hawla. Nabalitaan ko na siya raw mismo ang lumapit at nanood kay Young Master Feng. Ang walang hiyang ito. At nangahas pa siyang agawin ang lalaki ko.
Humanda ka sa akin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Tutulungan kita? Guwantang, tingnan mong mabuti kung sino ako. Ako si pamilyang Kiao Panganay, na binibini Kiao Yifei. At ako rin ang mapapangasawa ni Yun Xiao. Sinadya mo ba akong banggain? Eksakto. Ikaw nakabit ka. Noong inaakit mo ang lalaki ng iba, hindi mo ba naisip ang magiging resulta nito? Anong gagawin mo? Siyempre, papangitin ko ang mukha mo. Titingnan natin kung makakaakit ka pa ng lalaki. Umalis ka riyan. Huwag kang makialam. May nagtatangkang manakit dito sa kalsada. Tatawag ako ng 911. Buwisit. Ayos ka lang ba? Tulungan mo ako. Tulungan niyo po ako. Huwag kang matakot. Dadalhin kita agad sa ospital. Yun Xiao. Pagkaalis ni Miss Gu sa mansyon, nakipagyakapan agad siya sa isang lalaki. Mukhang napakalapit nila sa isa't isa. Hindi kaya magkasintahan sila? Yun Xiao. Pagkaalis ni Miss Gu sa mansyon, ay may niyakap na agad siyang lalaki. Masyado silang malapit sa isa't isa, baka magkasintahan sila? Narinig kong sinasabi ni Miss Gu na mahal niya siya, na gusto niya siya at kung ano-ano pa, at pupunta pa silang dalawa sa ibang bansa. Layas! Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Maghanap kayo? Halughugin niyo ang bawat sulok. Hanapin niyo siya para sa akin. Opo. Dr. Jiang, buntis ang pasyente. Masyadong malakas ang nawalang likido sa kanya. Hindi kami sigurado kung maililigtas ang bata. Dr. Jiang, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Kung mawala ang bata, malulungkot ba si Feng Yun Xiao? Tapos na ang paghahanap sa Area A. Wala siya doon. President Feng, buntis po si Miss Gu. Buntis siya? Dinadala niya ang anak ko? Saan siya kumuha ng pera? Sa lalaking iyon bagaling? Siya ba ang bago niyang mapagkukunan ng pera? Nahanap na namin siya. Nasa Mingde Private Hospital si Miss Gu. Tara, pumunta tayo sa Mingde Private Hospital. Ito ay para mapangalagaan ang iyong dinadala, magpahinga ka ng mabuti, at magiging maayos din ang bata. Salamat po, Doktor. Sila ang iyong pamilya. Hindi mo naman sinabi sa kanila ang tungkol sa bata, di ba? Hindi ko sinabi. Narito na siya. Nandito na siya para hanapin ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kailangan kong makaalis dito. President Feng, Kunin siya. Opo. Guwantang. Nagawa mo akong tradurin? Sino ang lalaking iyon? Guwantang. May lakas ka ng loob na pagtaksilan ako. Sino ang lalaking yan? Mas marami ba siyang binibigay na pera sa'yo? Anong sinasabi mong lalaki? Guwantang, lalo ka palang gumagaling umarte. Anong pinagsasabi mo? Pagtataksilan mo ako? Hindi mo ba alam na hindi mo kayang panagutan ang mga kapalit nito? Feng Yun Xiao, nawawala ka na ba sa sarili? Ibinalik ko na sa'yo ang pera mo.
Tapos na ang kontrata nating dalawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ang card na ito ay may lamang $100 milyong na kayang bumili ng buong buhay mo. Hindi ba't gusto mo ng pera? Ito, sa'yo na. Sino ka ba? Ayos ka lang ba? Ikaw pala ang lalaking yon. Kunin siya. Opo, sir. Sino ka? Huwag kang gumawa ng gulo. Nasa ospital tayo. Feng Yunxiao, utusan mo silang tumigil. Tama na yan. Ospital pala. Pilayin ang kanyang mga kamay. Huwag. Ang mga has na humawak sa babae ko ay siguradong kailangang magbayad. Isa siyang doktor. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Sa pagtatangka mong saktan ng babae ko, dapat kang magbayad. Doktor siya. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Bitawan niyo siya. Nahack po ang mga security camera sa mansion. Nagtaka ako sa mga tao sa labas tungkol sa nangyari at sinabi nilang isang babae ang may-ari ng sasakyang nakabangga at tinawag pa nilang masamang babae si Miss Gu. Dok, ayos lang ba ang bata? Nawala po ang bata. Siya sa tinyo? Kung sino ba talaga ang nagpahamak kay Guwantang? Gagawin kong miserable ang buhay niya dahil sa ginawa niya sa bata. Opo, sir. Sino pa ba? Siyempre ang fiancé mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nabuntis ka pala. May asawa ka na. Para saan pat sasabihin ko sa iyo? Iniisip mo ba na hihingi na naman ako ng pera sa iyo? Kung sinabi mo sana sa akin, maalagaan sana kita ng maayos at magiging responsable ako. Anong responsibilidad? Ipapakuha mo ang bata sa akin? O gusto mong ituring ng anak ko ang fiancé mo bilang kanyang ina? Wala nang saysay ang mga sinasabi natin ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang gumawa nito sa anak natin. Anong gagawin mo? Hindi. Huwag. Yunxiao, gusto mo ba akong tapusin? Hindi mo maaaring gawin ito dahil ako ang iyong fiancé. Fiancé? Akala mo ba nararapat ka? Sinaktan mo ang asawa ko? At dahil sa iyo ay nawala ang anak ko. Nararapat lang na pagbayarin kita. Ito ay patas lang. Hindi mo anak ang batang dala niya. Naloko ka lang ng babaeng iyan. Anong sinabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Si Guwantang ay walang iisang lalaki lamang. Maraming ibang lalaki siyang nilalandi at pinaglalaruan. Kasi nakita ko siyang kasama ang ibang lalaki na naglalambingan, hindi ko lang ito matiis, kaya pinarusahan ko lang siya. Maniwala ka, imbestigahan mo. Nagsisinungaling ka. Ikaw talaga ang siyang sumagasa sa akin gamit ang sasakyan. Sabi mo ikaw ang fiancé ni Feng Yunxiao at sinabihan mo akong kabit, balak mo pang sugatan ang mukha ko. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Napakagaling mo talagang umarte na babae ka. Kaya naman pala pati si Yunxiao ay naloko mo ng matagal. Yunxiao, totoo ang sinasabi ko. Tignan mo ang surveillance camera. Imbestigahan mo kung hindi ka naniniwala. Ang surveillance camera ng mansyon ay sinira na ng lahat. Gusto mo lang burahin ang lahat ng ebidensya. Pwede mong tanungin ang mga bodyguard. Tiyak na mayroong mga saksi doon. Ikaw ang panganay na anak ni Pamilyang Kiao. Ang pagbayad sa mga saksi ay napakadali lang para sa iyo, di ba? Kung ganoon, hindi naman siguro niya ako mababayaran? Ikaw ang panganay na anak ni Pamilyang Kiao at ang pagsuhol sa dalawang saksi ay napakadali lang para sa iyo, di ba? Pero hindi niya ako masusuhol. Uncle Feng, Mabait na bata. Kawawa ka naman. At nagdurusa ka. Feng Yunxiao, kung hindi ka naniniwala kay Yifei, dapat ay maniwala ka sa akin. Noong nangyari iyon, nandoon ako sa lugar. Mapapatunayan kong hindi siya nagsisinungaling. Talagang desidido ka. Nasiraan ang pagkatao ko. ano naman ang halaga mo para pag-aksayahan ni Uncle Feng na siraan?
Ngayon at may malinaw na ebidensya, hindi ka pa rin naamin? Bakit? Kailangan pa bang mahuli ka kasama ang ibang lalaki sa kama bago mo ito tanggapin? May isa pang paraan para mapatunayan ito. Hindi ba't nawala ang bata sa'yo? Gamitin natin ang nawalang bata para sa DNA test kay Yun Xiao. Hinding-hindi maaari ito. Bakit ka natatakot? Natatakot ka ba na kapag lumabas na ang resulta ng DNA ay wala ka na talagang idadahilan? Gu Wantang, tapatan mo ako sa pagsagot. Iyang dinadala mo ba? Ay talaga bang anak ko? Hindi na mahalaga kung oo o hindi. Magpapakasal ka na rin naman. Ang kasunduan natin ay dapat na ring magwakas. Yun Xiao, tingnan mo, dahil nabuko na ang lahat. Gusto na namang tumakas ng babaeng ito. Pagkatapos mo akong traderin, akala mo ba hahayaan kitang tumakas ng ganoon lang? Gu Wantang, huwag ka nang mangarap. Yun Xiao. Para sa akin, ang isang walang hiyang babae na gaya niya ay dapat lamang humanap ng mga taong magpaparusa at hihamak sa kanya ng paulit-ulit nang makita niya kung gaano siya kababa at kawalang puri. Feng Yun Xiao, anong balak mong gawin? Ikulong niyo siya doon sa taas. Nang wala akong utos, walang sino man sa inyong pwedeng magpababa sa kanya. Bitawan mo ako. Magpapakasal ka na, bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Yun Xiao, ano ba itong ginagawa mo? Ang babaeng iyan ay nagtaksil na sa iyo, anong karapatan niyang manatili sa tabi mo? Miss Kiao, matuto kang rumespeto. Ako. Sabi ko na, hindi ako pakakasal sa kanya. Huwag na huwag kang mangingialam sa mga desisyon ko. Ipalabas na ang bisita. Feng Yun Xiao, gusto mo ba akong bigyan ng sama ng loob? Hindi niya karapat-dapat ang iyong pagtrato ng mabuti sa kanya. Yun Xiao. Feng Yun Xiao. Patawad, anak. Hindi magagawa ni Mama na malaman ng Papa mo ang tungkol sa iyo. Maiintindihan mo rin si Mama. Ay hindi ba? Halika rito. Anong gagawin mo? Lalapit ka ba rito? O ako ang lalapit sa iyo? Para parusahan ka? Ako. Kaka-aksidente ko lang at nawala ang bata. Hindi natin pwedeng gawin iyon. Wala akong balak na hawakan ka. Kapag hinawakan na ng iba, nandidiri na ako. Hindi ko binalak na hawakan ka. Sa mga bagay na hinawakan na ng iba, nadidiri ako. Sa madaling salita, kailanman ay hindi ka nagtitiwala sa akin. Maaari mo naman itong patunayan sa akin. Bakit hindi ka sumailalim sa DNA testing? Sige, madumi ako. Maraming lalaki na ang nakasama ko sa kama. Kung ganito na ako kadumi, bakit ayaw mo pa rin akong palayain? O baka naman gusto mong may kahati sa iyong babae? Gu Wantang, binabalaan kita. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kung hindi, ay hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, hindi ka maaaring lumabas ng manor kahit isang hakbang. Anong karapatan mong hadlangan ang kalayaan ko? Wala ka ng kalayaan. Feng Yun Xiao. Feng Yun Xiao. Iproseso mo na ang discharge papers ng lolo mo? Dahil kung hindi, mapipilitan kaming paalisin siya rito. Bakit? Nagbabayad naman ako para sa mga gamot. Nagalit mo si Pamilyang Feng? Kaya sa buong lungsod, walang ospital ang magtatangkang tanggapin ng lolo mo. Mayroon ka na lang 1 oras. Feng Yun Xiao. Si Feng Yun Xiao ang gumawa nito. Sa akin ka maghiganti. Huwag mong idamay ang lolo ko. Feng Yun Xiao. Si Feng Yun Xiao ang gumawa nito. Sa akin ka na lang humarap, bakit kailangang si Lolo ang idamay mo? Anong nangyari sa papa ko? Pag-uwi niya kahapon ay reklamo siya ng reklamo. Sumasama ang pakiramdam ng puso niya, kaya na ospital siya. Huwag ka na magsayang ng oras sa akin.
Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Feng, Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Masyadong lang akong napagod sa pag-aalaga kay Uncle Feng kahapon. Halika na sa sasakyan. Akala mo ba ay karapat-dapat kang makipagkumpetensya kay Miss Kiao? Masyado kang mapangahas. Limampung minuto na lang ang natitira. Ano na ang gagawin ko? Hello? Dr. Jiang, pinalaya si Lolo sa ospital. Pwede mo ba akong tulungan? Pumunta ka dito sa akin. Sige, papunta na ako riyan ngayon din. Hindi ka pwedeng lumabas. Ito ang utos ni President Feng. Huwag niyo akong harangin, may napakahalaga akong gagawin. Hayaan nyo na siyang umalis. Tutal, magkasama na sina President Feng at Miss Kiao, balang araw ay palalayasin din naman siya. Kung hindi aakyat ng entablado ang aktor, paano magsisimula ang palabas ni Miss Kiao? Para sa ganitong maliit na bagay ay nagbayad siya ng $5 milyong. Napakagalante talaga ni Miss Kiao. Lahat ng doktor sa lungsod ayaw tanggapin ang lolo ko. Kapag walang doktor na titingin sa kanya, ay posibleng mawala na siya. Ang pagpapatuloy sa lolo mo sa hotel ay pansamantala lang. Kung hindi talaga pwede dito, pupunta tayo sa ibang probinsya o sa ibang bansa. Makakahanap din tayo ng paraan. Napakalaki ng impluensya ni Pamilya Feng. Kung ayaw niyang pagbigyan ang lolo ko, sino pa ang maglalakas loob na tumulong sa kanya? Bakit naman nagawa niyang maging ganyan kalupit? Sa pagkakaalam ko, nagkatuluyan at nagmahala naman kayo dati. Nagmamahalan? Anong karapatan ko na mahalin siya? Para lang akong isang laruan para sa kanya. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Hindi. Ayos lang po iyon. Masarap kausap si Uncle Feng at nagkakasundo kami. Masaya po siyang kabanding. Hindi ba si Miss Gu iyon? Yung lalaking kasama niya, si Dr. Jiang ba iyon? Bakit kaya sabay silang lumalabas sa hotel? Posible kayang... Imaneho mo papunta doon. Ayos lang yan. Iiyak mo lang. Pagkatapos mong umiyak, magiging mas gumaan ang pakiramdam mo. Wantang, huwag kang matakot. Nag-aral din naman ako ng medisina at marami rin akong kakilalang mahuhusay na kaklase. Kung hindi kayo tatanggapin sa ospital, gagawa tayo ng paraan para sa pribadong gamutan. Laging may paraan? Dr. Jiang, salamat sa iyo. Kung wala ka, baka sumuko na talaga ako. Wala iyon. Kapag wala siya ay hindi mo na kaya? Ganun ba kahalaga sa iyo ang lalaking iyan na ang apelyido ay Jiang? Dr. Jiang, salamat sa iyo. Kung wala ka, marahil ay hindi ko na talaga kinaya. Walang anuman. Kung wala siya, hindi mo kakayanin? Ganito ba kaimportante sa iyo ang Jiang na yan? Yun Xiao. Huwag kang magalit marahil ang lahat ng ito ay isa lamang pagkakamali. Pagkakamali? Isang lalaki at isang babae sa harap ng hotel? Ano pang pagkakamali ang sinasabi mo? Feng Yun Xiao, wala kang relasyon sa akin. Ano ang karapatan mong pakialaman ako? Kung sino ang kakaibiganin ko? At kung sino ang makakasama ko? Ako ang boss mo. At ikaw ay babae ko. Bakit hindi kita pwedeng pakialaman? Ibinalik ko na ang pera sa iyo. Wala na tayong ugnayan. Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Dahil ba sa kanya? Dr. Jiang, Feng Yun Xiao, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Dahil nakuha mong hawakan ng babae ko, dapat mo itong pagbayaran. Feng Yun Xiao, tumigil ka. Napakabuti sa iyo ni Yun Xiao Gu Wantang. Mukhang hindi mo marunong magpahalaga. Tignan mo, ang iyong kasama ay napuruhan ng husto. Sa tingin ko ay si Feng Yun Xiao ay tatapusin siya. Gu Wantang, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tumigil ka. Feng Yun Xiao, hindi kita niloko.
Sa tingin ko, tapos na si Yun Xiao at papatigilin na niya siya. Gu Wantang, nangyayari ang lahat ng ito dahil sa iyo. Tumigil ka na, Feng Yun Xiao. Hindi kita niloko. Tinutulungan lang ako ni Dr. Jiang na asikasuhin si Lolo. Pinaalis mo si Lolo sa ospital, tapos hindi mo pa kami hahayaang maghanap ng matutuluyan? Na-ospital ang lolo mo. Hindi iyan totoo, Yun Xiao. Nagsisinungaling lang siya. Niloloko ka lang niya. Manahimik ka. Mapanlin lang ang babaeng iyan. Siguradong Sabi ng manahimik ka. Ngayon, ipaliwanag mo ang lahat. Papakawalan ko siya. Hindi mo ba maipaliwanag ng maayos? Tatapusin ko na siya ngayon din. Anong karapatan mong maging napakahigpit? Kapag hindi ka pa sumagot, papahirapan ko siya ngayon din. Hindi ba ikaw ang nagpaalis sa lolo ko? Ang itapon ng isang matandang may malubhang sakit palabas ng ospital. Lahat ng ito ay dahil lang sa nasaktan ko kayong mga pamilya Feng, dahil nasaktan kita. Gusto sana kitang pakiusapan, pero sobrang sweet nyo sa isa't isa. Lahat ng doktor sa buong lungsod ayaw tanggapin ang lolo ko. Wala akong ibang magagawa, kundi dalhin muna siya dito sa hotel. Sa sagot na ito, masaya ka na ba? Si Lolo ang nag-utos na paalisin sila. Karaniwan ay hindi kami dumadaan sa daan pauwi sa villa. Ikaw ba ang may pakana nito? hindi iyan totoo, Yun Xiao. Hindi iyan totoo. Manahimik ka. Hindi na muli akong maniniwala sa iyo. Hindi ako ang nagpaalis sa lolo mo. Sa katunayan ay hindi ko man lang alam na may sakit siya. Pakana pa rin iyon ng inyong pamilya, Feng. Isang babaeng katulad mo na ibebenta ang katawan para lang sa pera. Sino ba namang matanda ang magugustuhan ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Feng Yun Xiao, alam mo ba kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon? Huwag mong sabihin. Gawa niyo rin naman iyan, pamilyang Feng. Ang babaeng katulad mo, na kayang ibenta ang sarili para sa pera? Sinong matanda ang magugustuhan ka? Wala kang karapatang magsalita rito. Feng Yun Xiao, alam mo ba kung bakit niya kailangang gawin iyon? Huwag mong sabihin. Ituloy mo. Dr. Jiang, huwag kang magsasalita. Iyon ay dahil ang lolo niya ay nagkasakit. Malubha ang naging sakit niya at kailangan niya ng $1,000,000 para sa pambayad sa gamutan. Feng Yun Xiao, lagi mong sinasabi na babae mo siya pero kilala mo ba talaga siya? Yun Xiao, huwag kang maniniwala sa kanya. Napag-usapan na nilang dalawa iyan. Magkakampi silang dalawa. Yun Xiao. Huwag ka nang gumawa ng dahilan tungkol sa pangmaliit mo kay Guwantang. Pagbabayarin pa kita para doon. Yun Xiao, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ka pa rin ba magsasabi ng totoo? Inutusan lang po ako ni Uncle Feng. Mukhang ang huli nating pagtutuos ay hindi pa sapat sa iyo. Mula sa araw na ito, itigil ang lahat ng ugnayan ng pamilya Feng at pamilyang Kiao. Matagal na tayong magkakilala. Hindi mo pwedeng gawin sa amin ito. Iyan ang magiging kabayaran sa ginawa mong pananakit sa kanya. Ako. Bitawan mo ako. Hindi mo ba narinig na ayaw niyang sumama sa iyo? Kapag humarang ka pa, tapusin na kita ngayon din. Naghanda ako para sa lolo mo ng pinakamagaling na medical team. Sabi nila ang iyong lolo ay maayos na nagpapagaling, kaya huwag ka nang mag-alala. Nagkamali ako ng tingin sa'yo dati. Sa susunod ay... Guwantang. Ganyan ba talaga ako kasama para sa'yo? Hindi. Nahihilo lang ako ng kaunti. Maayos lang ako. Hintayin mo na lang ako sa labas. Gusto mo bang tawagan kita ng doktor? Hindi na kailangan. Maayos lang po ako. Wantang, maayos ka lang ba? Dr. Jiang, nitong nakaraan, masama lagi ang pakiramdam ko. Sa tingin mo ba hindi maayos ang kalagayan ng bata? Nasa unang bahagi ka pa lang ng pagbubuntis. Kailangang suriin ang dugo mo. Mas mabuting pumunta ka sa ospital para magpa-check up. Sige. Gagawa ako ng paraan para makalabas.
Nitong nakaraan, naduduwal ako ng sobra. Dahil kaya ito sa ang bata ay hindi masyadong malusog? Nasa simula ka pa lang ng iyong pagbubuntis, kailangan kumuha ng dugo para suriin ang iyong lagay. Mas mabuting pumunta ka sa ospital para magpatingin. Sige. Gagawa ako ng paraan para makalabas. Sumakay na po ng taxi si Miss Gu papuntang ospital. Kailangan pa po bang sumunod? Ipagpatuloy ang pagsubaybay. President Feng, pinuntahan ni Miss Gu si Jiang Yanshen. Guwantang, wala ka ng pagkakataon. Maganda ang resulta. Napakalusog ng sanggol mo. Buti naman kung ganoon. Nitong nakaraan, palagi akong naduduwal. Ano kayang ibig sabihin nito? Ito ay isang pangkaraniwang reaksyon sa unang yugto. Kapag nasa gitnang yugto ka na, ay magiging maayos din ang lahat. Pero, habang lumalaki ang bata, hindi mo na maitatago ang tiyan mo. Kaya ikaw, mas mabuti pang humanap ka ng lugar para makapagpahinga ng maayos, para na rin sa ikabubuti mo at ng bata. Pero ayaw ako paalisin ni Feng Yunxiao. Nang samahan kitang magpatingin sa doktor ay ayaw mo? Tapos sa kanya? Pumayag kang magpatingin? Sasamahan kita. Doktor, hindi ka sasama. Sapat na kung siya ang titingin sa iyo. Hindi po ganoon. Nakita ko po kasing natutulog ka. At medyo nahihilo at masama ang pakiramdam ko. Kaya, ako. Huwag mo na akong lokohin. Wala ka ng pagkakataon. Hindi na kita bibigyan ng kalayaan pa. President Feng, sinabi niyang ayaw niya. Anong karapatan mong tratuhin siya ng ganyan? Ano ang itinatago mo? Wala akong itinatago. Sasama na ako sa iyo. Ilabas mo yan! Hindi pala nawala ang bata? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ito ang anak mo. Dahil ba sa lalaking ito? Hindi. Hindi mo ba kilala ang ama ng bata? Huwag mo siyang hawakan. Guwantang, mabuti pang magsabi ka ng totoo. Sino ba talaga ang totoong nangyari dito? Ito ay anak ko at hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Walang nakasulat sa kontrata na hindi ako pwedeng magdalang tao sa ibang lalaki, di ba? Ikaw! Huwag mo siyang saktan. Ngayon ay talagang ginalit mo na ako. Siyasatin nyo kung sino ang lalaking yan. Gusto ko mismong maparusahan ang walang hiyang iyon at itapon sa dagat. Gagawin ko ng personal at ang lalaking iyon na nakabuntis sa iyo ay itatapon ko sa dagat. Hanggat hindi ko pa nalalaman kung sino ang ama ng batang iyan, hindi ka pwedeng umalis dito kahit isang hakbang. Dala ko na ang anak ng ibang tao. Bakit ayaw mo pa akong paalisin? Bitiwan mo ako. Hoy, Chairman Feng. May bago akong balita. Chairman Feng, Miss Kiao iyon ang buong kwento. Kunin mo siya at mas malaki ang makukuha mo. Salamat po, Chairman. Ang babaeng iyon, anak na ng iba ang dinadala niya, pero sobrang mahal pa rin siya ni Yunxiao. Uncle Feng, ang kasal namin ni Yunxiao, matutuloy pa ba? Hanggat nabubuhay ako, ang babaeng iyon ay hinding-hindi makakapasok sa pamilyang ito. Ang manugang ko ay ikaw lang dapat. Uncle Feng, Wala siyang kwenta at nag-iisa lang siya. Ang tapusin siya
ay mas madali pa kaysa sa pumatay ng langgam. Oras na para mawala siya. Siya ay para lamang alagang ibon sa loob ng aking hawla. Kaya hindi nyo na kailangang makialam pa. Panahon na para tapusin siya. Para lang naman siya sa akin. Isang alagang ibon na itinatago sa hawla. Kaya wag na po kayong mag-alala. Yun, Xiao, dumating ka na. Ang mga sinabi mo kanina, anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman talaga mahal si Guwantang. Isa lang siya sa mga panandalian kong laruan. Feng Yunxiao. Huwag mo akong lokohin. Noong nakaraan dahil sa babaeng iyon, muntik mo nang tapusin si Yifei. Hindi ko gusto na may ibang taong nanggugulo sa buhay ko. Noon ay gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Pasensya na. Hindi ko alam na ayaw mo pala. Hindi ko dapat ginawa iyon ng mag-isa. Kaya, hindi mo pala mahal ang babaeng iyon? Kahit kailan ay hindi ko siya minahal. Ang kasal namin ni Yifei ay itutuloy pa rin ayon sa napagkasunduan. Hindi pala niya ako minahal kailanman. Mula pa noong umpisa. Para lang akong laruan na pwede niyang itapon kahit kailan. Pero buntis ang babaeng iyon. Yunxiao, magsabi ka ng totoo? Iyo ba talaga ang batang iyon? Akin man o hindi, hindi ko hahayaang manatili ang bata. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang tungkol sa batang iyon. Aalisin niya ang aming anak. Hindi maaari. Kailangan kong tumakas. Hindi ko hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Totoo man o hindi, tuloy pa rin ang kasal nyo. Mabuti naman. Bilis, takbo na! Kahit pa ibuwis ni Mama ang lahat sa kanya, ililigtas kita. Bilis, takbo na! Kahit pa ibuwis ko ang buhay ko, poprotektahan kita. Uncle Feng, nag-aalala pa rin ako ng kaunti. Sa tingin mo kaya si Yunxiao ay para lamang sa proteksyon ng babaeng iyon ay sadyang umaarte lang sa harap natin? Totoo man o hindi, hindi na magbabago ang kasal nyo. Mabuti naman kung ganoon. Ngunit, dapat na itong tapusin ng tuluyan. Panahon na para bigyan ng leksyon ang babaeng iyon. Magsama ka ng mga tauhan at alisin ang bata sa kanyang sinapupunan. Opo. Ito ang pinakamalapit na tiket sa eroplano. Umalis muna tayo rito, tsaka na natin isipin kung saan tayo pupunta. Dr. Jiang, salamat sa iyo. Anong gagawin niyo? Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Bitawan niyo ako. Bruha ka, akala mo gagamitin mo ang bata para umangat? Huwag kang managinip, hindi kailanman. Tatanggapin ni Pamilya Feng ang batang iyan. Huwag niyo siyang hawakan. Huwag. Hindi tatanggapin ni Pamilya Feng ang bata mo. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag. Sinong nagsabi sa iyo na hawakan mo siya? Young Master, maawa po kayo. Utos po ito ng dating chairman. Ito ba ang kamay na humawak sa kanya? Young Master, maawa po kayo. Hindi ko po kayang suwayin ang utos ng chairman. Pagbabayarin niya ako ng buhay ko. Layas. Maayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Natatakot ka ba sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Gusto mong tapusin ang buhay ng anak ko. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ko gagawin yon. E paano naman ang tatay mo? Ang tatay mo,
Nagpadala ng mga tao para saktan ako. Feng Yunxiao. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Ang batang ito, napakahalaga niya sa akin. Gusto kong maging nanay niya. Gusto ko siyang maisilang ng ligtas at lumaking malakas at malusog. Iiwan mo ako? Feng Yunxiao. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo na akong umalis. Pangako. Ipinapangako kong hindi na muling manggugulo sa'yo. Feng Yunxiao, nagmamakaawa ako sa iyo. Payaan mo na akong umalis. Pangako kong hindi na muling guguluhin ka pa. Napapalibutan tayo ng mga tao ni Papa. Siguradong lahat ng mangyayari dito sa lugar na ito ay ipaparating nila sa kanya. Kaysa iwan siya sa kapahamakan, mas mabuti pang hintayin na matapos ko muna ang lahat. Sige. Umalis ka na. Young Master, hindi mo siya pwedeng pakawalan. Utos po ito ng chairman. Sino ang gustong humarang? Siguradong papatalsikin ko kayo. Maligayang pagdating sa lungsod ng Y, Dakilang Pintor. Huwag mo akong asarin. 3 buwan pa lang sa industriya, pero napabilang na sa Feixiang Art Museum, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao. Wantang, napakagaling mo na talaga. Masyado ka namang nagmamalabis. Tapos na ang meeting. Sino ang nagsabing tapos na ang meeting? Sinong nagsabi na tapos na ang meeting? Anong kalokohan ito? Matandang Ginoo. Panahon na para magpahinga ka na lang sa iyong pagtanda. Ikaw. Ito ang 59% ng shares ng kumpanya. Si President Feng na ang tagapagsalita ng kumpanya. Ngayon, ang Board of Directors ay magbobotohan na. Sa mga sumasang-ayon na tanggalin si Chairman, itinaas po ang inyong mga kamay. Sang-ayon ako. Ako rin. Sang-ayon ako. Sang-ayon din po ako. Sang-ayon din ako. Ikaw, kayong lahat. Feng Yunxiao, naglakas loob kang udyo ka ng mga shareholders para tanggalin ako sa aking posisyon. Ginawan mo talaga ako ng ganito. Walang galang na anak. Gusto mo ba akong mawala sa mundo sa sobrang galit? Matandang Ginoo, matanda ka na. Mula ngayon, ang mga usapin sa kumpanya ay hindi mo na kailangang intindihin. Oh, alam ko na. Dahil ba ito kay Guwantang? Dahil lang ba sa pinilit kitang pakasalan si Qiao Yefei ay inagaw mo na ang kapangyarihan ko? Dahil gusto mo siyang saktan? At gusto mo pang mawala ang bata sa sinapupunan niya? Anak mo ba talaga iyon? At talaga bang tatapatan mo ako ng ganito? Napakabuting anak nga ng pinalaki ko. Masyado mo na kasing pinapakialaman ng lahat. Huwag kang mag-alala, maaari ka pa ring mamuhay ng matiwasay. Ang mamuhay ng tahimik sa probinsya. Napakaganda niyon. Feng Yunxiao, wala kang utang na loob. I-book mo ako ng ticket sa eroplano papuntang Y City. Masusunod po. Guwantang. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako matatakasan. I-book mo ako ng isang ticket sa eroplano papuntang Y City. Opo, sir. Guwantang. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako matatakasan. Miss Gu, na-break mo ang sales record ng aming art museum? Ikaw ang pinakatalentadong batang pintor na nakilala ko. Masyado niyo po akong pinupuri. Boss, nandito na po ang investor. Ay, pasensya na. Miss Gu, may kailangan lang akong asikasuhin kaya hindi na kita masasamahan. Ayos lang po. Sige po, asikasuhin niyo na ang dapat gawin. Iikot na lang po muna ako sa paligid. Paumanhin talaga. Ihatid mo kami.
President Feng. Nagmamadali po ako. Tingnan na muna natin ang mga artwork. Sige po. Sige po. President Feng, dito po tayo. Gusto mo bang sunduin kita? Pabalik na rin ako agad. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Paraan po. Ang bag ko. Guwantang. Ikaw nga talaga yan. Kakaalis mo lang at pagkakawala sa iyo ni Young Master Feng, ay heto't pinalaki mo na agad ang tiyan mo. Sa bilis mo magpalit ng lalaki, wala talagang makakatalo sa iyo. Huwag mong hawakan. Guwantang, ganito ka na ba umasta sa akin? Akala mo ba nandyan pa si Young Master Feng para protektahan ka? Sige, dahil dyan ay parurusahan talaga kita. President Feng, dito po tayo. Anong gagawin nyo? Anong gagawin? Ngayong araw ay tuturuan talaga kita ng leksyon. President Feng, dito po tayo. Anong gagawin nyo sa akin? Anong gagawin? CEO, ito na ang huling gallery. Ngunit wala pa ring mga obra ni Miss Gu. Ipagpatuloy ang paghahanap. Wala siyang mga kaibigan dito. Kaya hindi siya pupunta sa Y City nang walang dahilan. Opo. Ang painting na ito ay napakamakatotohanan. Ang husay niyo po, President Feng. Isa ito sa mga gawa ni Miss Gu. Bagong pintor lang siya, kaya naman sa ngayon, napakahirap nang makakuha ng gawa niya. Miss Gu, Gu din ang apelyido ng pintor na ito. Hindi ito ang estilo ni Wantang. Marahil ay nagkataon lang. Kukunin ko ang painting na ito, dalhin niyo sa mansyon. Opo. Ibalot niyo na yan. Manager, may problema po. Hindi po namin alam kung paano nasangkot si Miss Gu sa mga anak mayaman. Ngunit kinuha siya at kinaladkad palayo. Anong sabi mo? Ang mga anak mayaman. Paano natin sila lalabanan? President Feng, baka po pwedeng pakiusapan kayo na. Hindi nakikialam si CEO sa problema ng iba. Pasensya na po. Nagkamali ako ng hiling. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Wala akong atraso sa inyo. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Bakit? Siyempre dahil hindi kita gusto. Paiba-iba ang iyong mga lalaki at kung sino-sino na lang. Iyang batang dinadala mo? Kaninong bata ba talaga iyan? Bakit? Siyempre dahil naiinis ako sa'yo. May benefactor sa kaliwa at may kabit sa kanan. At iyang laman ng tiyan mo. Kaninong anak ba iyan talaga? Baka naman magaling lang talaga siya sa kama. Bitawan niyo ako. Ako ay isang pintor para sa fake siyang art museum. Kapag sinaktan niyo ako, hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng publiko?
Tingnan nyo, binabantaan niya tayo. Akala mo ba talaga, dahil lang nakabenta ka ng ilang mga basura mong painting, ay kaya mo nang labanan ang mga makapangyarihang tao? Sa lawak ng impluensya ng pamilya namin, ngayong araw, walang mangangahas na pumanig sa'yo. Uunahin kong sirain ang maganda mong mukha. Kapag wala na ang mukhang iyan, tignan natin kung paano ka pakukuha ng mga lalaki. Wala pa bang resulta? CEO? Ang alam lang po namin sa Miss Gu ay WT ang pangalan ng pintor. Ang iba ay kasalukuyan pa ring iniimbestigahan. WT. Wantang. Bumalik tayo sa museum. Hindi mo pa rin ba nahahanap? CEO? Ang tanging alam lang namin sa Miss Gu ay ang pangalan ng pintor na si WT. Ang iba po ay iniimbestigahan pa. WT. Wantang. Bumalik tayo sa museo. Tigil. Maayos ka lang ba? Young Master Feng, Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na hawakan siya? Young Master Feng, kaibigan po ako ni Qiao Yifei. Ang babaeng ito ay paulit-ulit na sinisira ang inyong engagement, kaya naman para kay Qiao Yifei, ay binibigyan ko lang siya ng leksyon. Leksyon? Ginalaw mo ang babae ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Babae mo? Ano? Si Qiao Yifei? Si Qiao Yifei ang iyong tunay na mapapangasawa. Ang pamilya Feng at si pamilyang Qiao ay matagal nang kanselado ang engagement. Si Gu Wantang lamang ang tanging magiging asawa ko sa hinaharap. Parusahan sila. Sinubukan mong saktan ang babae ko? Nasaan ang lakas ng loob mo? Ang babae mo? Ano? Qiao Yifei? Si Qiao Yifei ang tunay mong fiancé. Sina pamilya Feng at pamilyang Qiao ay matagal nang hiwalay. Si Gu Wantang ang magiging asawa ko. Hindi maaari ang ganyan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Tauhan ako ng pamilyang Jin. Ang tatay ko ay si... Pamilyang Jin? Akala mo ba sa magiging reyna ng pamilya Feng ay ganito lang kadali manghamak? Ipahinto ang lahat ng negosyo ng pamilyang Jin. Gusto kong ang pamilyang Jin ay tuluyan nang mawala sa lungsod, Hindi mo pwedeng gawin iyan, hindi! Ito ang inyong kaparusahan sa panghahamak sa asawa ng boss. Patawad po, Young Master Feng. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Huwag niyo pong idamay ang pamilyang Jin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nakikiusap po ako. Nagsisisi na po talaga ako. Go. Ay hindi. Madam, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong idamay ang pamilyang Jin. Huwag niyo pong hayaang malugi ang pamilyang Jin. Luluhod ako sa harap niyo. Patawarin niyo po ako. Babagsak na ang pamilyang Jin. Sinasabi mong nagsisisi ka na. Huli na ang lahat. Para naman sa iba, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Feng. Hindi maaari. Patawarin niyo po ang pamilya namin. Siya iyon. Lahat ng ito ay dahil sa kaniya. Inutusan niya kaming gawin ito. Kasalanan niya lahat. Inutusan lang niya kami. Kasalanan mo ito. Masama kang babae. Sabi mo ay hindi na siya mahal ng asawa niya? Malulugi na ang pamilyang Jin. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Huli na ang lahat. At para naman sa iba, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Feng.
Hindi maaari. Pakiusap, patawarin niyo na ang pamilya namin. Siya ang lahat ang nag-utos sa amin na gawin ito. Ikaw ang may kasalanan. Walang hiya ka. Hindi ba't sabi mo ay hindi na siya mahalaga? Kasalanan mo ang lahat. Bitawan mo ako. Guwantang, ang tagal mong nawala sa akin? Hindi ka pa ba tapos maglaro? Laro? Sabi mo pakakawalan mo na ako. Pumayag lang ako na lumabas ka para makapagpahinga. Ngayong tapos na ang oras, oras na para bumalik ka sa akin. Bitawan mo ako. Wala kang isang salita. Nangako kang hahayaan mo na akong umalis. Guwantang, akin ka. Sa akin ka lang. Ikaw. Talaga bang gusto mong ipanganak ang batang iyan? Hindi ko naman talaga gusto si Guwantang. Siya ay hamak na libangan ko lang at isang laruan. Sa akin man o hindi, hindi ko siya hahayaang manatili rito. Huwag kang mag-alala, Papa. Aalisin ko ang batang iyan. Ano ang gagawin mo? Umalis ka. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Wala akong balak saktan siya. Talaga bang gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo? Anong gagawin mo? Umalis ka rito. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko kailanman binalak na saktan siya. Natatakot ka ba sa akin? Hindi pa ba sapat ang pag-aalaga ko sa iyo? Pag-aalaga sa akin? Hinihiya mo ako. Ginagawa mo akong laruan. At inaasahan mo pang kakawag ang buntot ko para magpasalamat sa iyo? Kailan kita ginawang parang laruan? Inaamin ko. Nagkaroon ako ng maling akala sa iyo na pinababayaan mo ang sarili mo, pero ngayon ay... Oo. Simulat sa pool, hindi ka naman talaga naniwala sa akin. Ang kabutihang ipinapakita mo. Panloloko lang iyan na parabang naglalaro ka. Hindi kita kailanman itinuring na laruan. At hindi ko rin binalak na parusahan ka. Masyadong mahirap na magpalaki ng bata ng mag-isa. Bumalik ka na sa mansyon. Mag-aayos ako ng mga taong mag-aalaga sa iyo. Ang piling mo nga ang pinakamapanganib na lugar. Feng Yunxiao. Huwag mo na akong hanapin muli. Tapos na talaga tayo. Kung tapos na o hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Bitawan mo ako, wala na tayong ugnayan. Guwantang, sa akin ba talaga ang batang iyan? Feng Yunxiao. Hindi ako magkakaanak sa iyo dahil hindi ka karapat-dapat. CEO, nahanap na po ang tirahan ni Miss Gu. Guwantang, hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin. Hindi mangyayari iyan habang buhay. Feng Yunxiao. Huwag mo na akong puntahan. Tapos na talaga tayo. Ang katapusan ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Bitawan mo ako. Wala na tayong ugnayan. Guwantang, akin ba talaga ang batang iyan? Feng Yunxiao. Hindi ako magkakaanak para sa iyo. Dahil hindi ka karapat-dapat. CEO, nahanap na po ang tirahan ni Miss Gu. Guwantang, totoo bang tinalikuran mo na ako?
CEO, babalik na po ba tayo? Ihinto ang sasakyan. Tigil-itigil nyo. Dahil nagkabanggaan, kausapin niyo ng maayos ang may-ari tungkol sa bayad sa pinsala. Tapusin na iyan. Ayaw ko siyang makita sa harapan ko. CEO. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi mo ba ako patutuluyan sa loob? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi mo ba ako yayayain sa loob? Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Wantang, Gu, wantang. Ano ba talaga ang kailangan mo? Basa ang mga damit ko. Malamang ay magkasakit ako nito. Kahit na mawala ka pa rito, wala na akong pakialam sa iyo. Lumalamig na ang panahon. Huwag mong hayaang uminom si President Feng ng malalamig. Sensitibo ang tiya niya. President Feng, ito ang nilutong chicken soup ni Miss Gu para sa inyo po. Kahit na mawala ka pa, ay wala na talaga akong pakialam sa iyo. Bakit hindi pa siya umaalis? Hayaan na. Bakit ko pa ba siya iniintindi? Huwag kang bumagsak sa harap ng bahay ko. Naghahanap lang ako ng gulo. Guwantang, bakit ang tanga-tanga mo? Ano ang iniisip mo? Para pala akong nagpapasok ng kaaway sa sarili kong bahay. Guwantang, hindi ka ba talaga nag-iisip? Anong iniisip mo? Bakit mo suot ang damit ko? Magbihis ka nga agad
Huwag mong gamitin ang tuwalya ko para magpalakad-lakad. Basa ang lahat ng damit ko. Aabutin ng isang buong gabi bago matuyo ang mga iyon. Kaya, ngayong gabi, parang kailangan mo akong patuluyin muna rito. Kung ganoon, sa sofa ka matulog. Anong kinakain mo? Mga bitamina ito para sa buntis, para maging malusog ang bata. Sige. Talaga palang mahalaga pa rin sa iyo ang batang iyan. Siyempre, hindi ko hahayaan na may manakit sa anak ko. Ano ang kinakain mo? Supplement ito para sa mga buntis. Mabuti ito para sa bata. Talagang mahalaga pa rin sa iyo ang batang iyon. Siyempre, hindi ko hahayaan ang kahit na sino. Nasaktan ang anak ko. Sa inyong lahat, isang masayang araw ito ngayon. Nagpapasalamat ako kay President Feng sa tulong niya para kay Feixiang Art Museum. Guwantang, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong akitin ang lalaki ko. Hindi. Pagtuturuan kita ng leksyon. Paulit-ulit mo na akong binibigyan ng problema. Akala mo ba ay hindi ako lalaban? Inakit mo ang fiancé ng iba at ikaw pa ang may ganang magalit. Alam mo ba, na ikakasal na kami sa lalong madaling panahon? Bakit kailangan mo pang bumalik? Hindi ko akalaing kabit pala siya. Ibig sabihin, ang batang dinadala niya ay labas sa unahan? Sina Pamilya Feng at Pamilyang Kiao ay matagal nang tapos ang engagement. Hindi ko siya fiancé. Hindi papayag ang tatay mo. Eh di siya na lang ang pakasalan mo. Ikaw. Wantang. Ako? Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Feng Yunxiao, ang pagdating mo ay nagdala lang ng gulo sa akin. Kaya pakiusap, isama mo na ang fiancé mo at umalis na kayo. Wantang. Totoong wala na kaming ugnayan sa kasal. Feng Yunxiao, wala akong pakialam kung sino ang pakasalan mo. Ang gusto ko lang ay maglaho ka na sa buhay ko. Ang isang matinong dating amo, dapat ay nananahimik na parang wala na sa mundo. Guwantang? Tuluyan na ba kitang mawawala sa akin? Wantang, totoong tinapos ko na ang pakikipagkasundo ko sa kanya. Feng Yunxiao, wala akong pakialam kung sino ang pakasalan mo. Ang gusto ko lang ay sa buhay ko ay mawala ka na. Ang isang disenteng dating amo, dapat ay itinuturing ng wala na sa mundo. Guwantang, tuluyan na ba kitang mawawala sa akin? Yunxiao, kung gusto mong sumayaw, pwede kitang samahan. Yunxiao, sina Mr. Zhang at Miss Gu, mukhang bagay na bagay sila. Matagal na siguro sila. At itong si Miss Gu, hindi natin alam kung sino ba ang ama ng batang dinadala niyan. Feng Yunxiao, may problema ba ang utak mo?
Selebrasyon ito ngayon ng gallery. Ayaw mo naman siguro na magkaroon ng gulo dito, di ba? Hindi ba't si Guwantang ang iyong babae? Bakit hindi mo ito pigilan? Papanuorin mo na lang ba sila? Bakit hindi tayo magtulungan? Tutulungan kitang makuha siya. Hindi siya pag-aari ng kung sino man. Malaya siya. Hindi mo ba babae si Guwantang? Bakit hindi mo siya pinigilan? Panonoorin mo na lang ba siya ng ganun-ganun lang? Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Tutulungan kitang makuha siya. Hindi siya pag-aari ng kahit na sino. Malaya siya. Kung sino ang pipiliin niya, ay karapatan niya. Kahit pa may kasama siyang iba, okay lang sa'yo? May sakit ka ba sa utak? Ang pag-ibig ay pagbibigay, hindi pag-aari. Pasensya na, hindi ako sasama sa laro mo. Pagbibigay? Pag-aari? Ang lahat ng gustong makuha ni Qiao Yifei ay nakukuha ko. Guwantang, naglakas loob kang agawin ang lalaki ko. Pagbabayarin kita. Feng Yunxiao, hindi ko maintindihan. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit hindi mo na lang ako tantanan? Wala kang mali. Ako ang may kasalanan. Nawala ko ang isang napakahalagang tao. At ngayon gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maibalik siya sa akin. Ang tubig na ito. May kakaiba sa tubig na ito. May $1,000,000 sa card na ito. Pumunta ka at turuan mo siya ng leksyon. Huwag kayong mag-alala, Miss Qiao. Sisiguraduhin kong matuturuan ko siya ng leksyon. $1,000,000 ang nasa loob ng card na ito. Punta ka roon at asikasuhin mo siya ng maigi. Huwag po kayong mag-alala, Miss Qiao. Sisiguraduhin kong maasikaso ko siya ng maigi. Walang hiyang babae ito, nangangagat ka pa talaga ha? Saklolo, tulungan niyo ako. Sige, sumigaw ka lang. Inarkila na ang buong palapag na ito. Kahit na maubos pa ang boses mo sa pagsigaw, walang pupunta rito para iligtas ka. Sino ang nasa likod nito? Sino ang may gustong saktan ako? Ang tanong na iyan, hindi ko masasagot. Pag-isipan mo na lang kung paano mo ako mapapaligaya. Saklolo, may tumulong sa akin. Sige, sumigaw ka, umiyak ka pa. Ang araw na ito ay para sa akin lang. Huwag. Sino iyan? Gagalawin mo ang babae ko? Pagbabayarin kita. Gusto mo na bang mawala sa mundo? Sino ka? Sinaktan mo ang babae ko at pagbabayarin kita. Gusto mo na bang mawala? Si O. Ipalapa ang taong ito sa mga aso. Opo.
Ayos ka lang ba? Yun Xiao, ang init, napakainit. Anong nakain mo? Hindi ko alam. Pero ang init-init ko talaga. Tulungan mo naman ako. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Dadalhin kita sa ospital. Tiyak na may magagawa ang doktor. Ayoko. Sige na, tulungan mo ako. Guwantang. Kilala mo ba kung sino ako? Feng Yunxiao. Guwantang. Kilala mo ba kung sino ako? Feng Yunxiao. Gusto niyang saktan ang anak ko. Huwag. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag kang lalapit. Maayos ka lang ba, Wantang? Feng Yunxiao. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Kailan ko sinabing sasaktan ko siya? Ako ang nanay niya. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Mahalaga siya sa akin. Gusto kong maging nanay niya. Gusto ko siyang maipanganak ng ligtas at lumaking malusog. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Feng Yunxiao, sinabi mong hindi mo sasaktan ang bata. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi kita sasaktan. Dadalhin kita sa ospital. Itatali kita. Para lang maiwasang masaktan mo ang sarili mo. Naintindihan mo na? Nag-aalala ba siya sa amin ng anak ko? Hindi, Guwantang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Siguradong umaarte lang siya. Umaarte? Hindi kita sasaktan. Dadalhin kita sa ospital. Itinali lang kita para maiwasan mong saktan ang sarili mo. Ngayon naintindihan mo na ba? Nag-aalala ba siya para sa akin at sa bata? Hindi, hindi. Guwantang. Huwag kang pauto sa kaniya. Siguradong umaarte lang siya. Isang pagpapanggap lang ito. Sa inyong lahat na mga ginang, mga ginoo, ako ang Feng Group at ang fiancé ng presidente. Pamilyang Feng, siya ang kabilang sa 10 pinakamahusay na pamilyang Feng sa buong bansa. Asawa ng presidente. Isa siyang kagalang-galang na ginang. Nais ko lang pong humingi ng konti sa inyong mahalagang oras. Sa totoo lang, ang mapapangasawa ko ay kasalukuyang ginugulo ng pintor na si WT. Bumababa siya para maging masamang babae at buntis pa siya sa anak sa labas ng ibang tao. Ngayon may hawak akong ebidensya na nakikipaglandian siya sa ibang lalaki. Sana matulungan niyo akong maging testigo. Pero personal na usapin na ito ng kanilang pamilya. Parang hindi magandang makialam. Handa po akong tumulong para kay Miss Kiao mariin nating tuligsain ng pintor na iyan na may masamang pagkatao. Tama. Isama niyo rin ako diyan. Guwantang, tapos ka na ngayon. Lahat kayo, dito na tayo. Bilisan niyo at itulak ang pinto. Huwag nating hayaan ang ganitong tao na patuloy na dumumi sa larangan ng sining. Tama. Suportahan natin si Miss Kiao.
Halika, pasok na kayo dito. Tingnan nyo ito. Ito ang lalaki niya. Mga kaibigan, narito na tayo. Dali, buksan na ang pinto. Hindi natin hahayaan ang mga ganyang tao na patuloy na dungisan ang mundo ng sining. Tama, kampi kami kay Miss Kiao. Halina kayo, pumasok kayo. Tingnan nyo ang lahat. Ito ang masamang lalaki. Si Yun Xiao. Bakit nandito ka? Sino ba ang inaasahan mo? President Feng. Si President Feng pala iyon. Hindi ba si Miss Kiao ang tunay na kasintahan ni President Feng? Huwag na huwag niyo akong ididikit sa babaeng ito. Magagalit ang tunay kong kasintahan. Ano? Ang pintor na si WT. Siya pala ang kasintahan ni President Feng. Diyos ko, napakalaking balita nito. Kung ganoon, nagpanggap lang pala siya. Bilang kasintahan ni President Feng, wala siyang hiyang babae. President Feng, niloko lang kami ng babaeng ito para pumunta rito. Hindi totoo iyan. Hindi totoo, kitang-kita ko na kasama niya ang isang lalaki na pumasok sa kwartong ito. At pagkatapos ay may narinig akong kakaibang mga boses mula sa loob. Yun Xiao, maniwala ka sa akin. Baka malabo na ang paningin mo. Lagi kong kasama si Wantang. Samantalang ikaw, nagpanggap ka ng aking kasintahan at nilait mo pa ang asawa ko. Akala mo ba hindi ko papatawan ng parusa ang pamilyang Kiao? Papatawan mo ng parusa ang pamilyang Kiao? Paano mo nagagawa iyan? Ang ama ko kaya ang nagligtas sa buhay ng tatay mo. Kung ganoon, ay doon ka sa tatay ko magpaabot ng pasasalamat. Paulit-ulit mong sinasaktan si Guwantang. Ang pamilyang Kiao ang magbabayad para dito. Bakit nyo idadamay ang pamilyang Kiao? Hindi maaari. Balak mong kalabanin ang pamilyang Kiao? Paano mangyayari iyon? Ang tatay ko ang nagligtas sa buhay ng tatay mo. Kung ganoon, sa tatay ko ka humingi ng pabor. Paulit-ulit mong sinasaktan si Guwantang. Ang pamilyang Kiao ang magbabayad sa ginawa mo. Bakit mo kailangang kalabanin ang pamilyang Kiao? Wag naman sana. Doktor? Maayos lang po ba ang bata sa sinapupunan ko? Huwag kang mag-alala, normal ang lahat sa bata. Narito na. Nakita mo ba ang bata rito sa loob? Ito ang baby ni Wantang. Baby ni Guwantang? At ano ang tunog na iyan? Yan ang tibok ng puso ng bata. Hindi nawala ang bata? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ito anak. President Feng? Mag-imbestiga ka. Kung kailan talaga nabuntis si Guwantang? Opo. Kumusta ang baby? Sa ngayon ay mukhang normal ang lahat, pero kailangan mong magpahinga ng mabuti at kung sakaling sumama ang pakiramdam mo, kailangan mong bumalik para sa check-up. Sige po. Mabuti naman kung ganoon. Salamat talaga sa tulong mo ngayong araw. Ililibre kita ng hapunan bukas ng gabi. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ako ang nagligtas sa iyo? Hindi ba't ako dapat ang pinapasalamatan mo? Kumusta ang baby? Sa ngayon po ay mukhang maayos naman ang lahat. Kailangan nyo lang magpahinga ng mabuti pag-uwi. Kung may maramdaman man po kayong hindi maganda, kailangan nyo pong bumalik para sa check-up. Sige. Mabuti naman kung ganoon.
Maraming salamat talaga sa iyo ngayong araw. Ililibre kita ng hapunan bukas ng gabi. Bakit parang nahihiya ka pa sa akin? Ako ang nagligtas sa iyo? Hindi ba't ako dapat ang pinasasalamatan mo? Salamat sa iyo. Bakit hindi mo ako ilibre ng hapunan? Masyado ng gabi ngayon. Bukas ng gabi, ililibre ko kayong dalawa. Sapat na siguro ang mga pagkaing ito. Sino kayo? Tulong! Peng Yunxiao. Nasa panganib si Wantang. Sino kayo? Tulong. Peng Yunxiao. May nangyaring masama kay Wantang. Bakit ba kayo maingay? Guwantang, nagustuhan mo ba ang inihanda kong paglilibingan mo? Huwag kang makipaglaro sa akin. Hindi ako katulad ni Feng Yunxiao na madaling maawa sa mga babae. Alam kong anak ito ni Feng Yunxiao. Ano kaya kung alisin ko ito sa tiyan mo? Dahil hindi pa ito handang isilang, hindi ko alam kung mabubuhay ba ito. Tumigil ka. Huwag. Huwag kayong lalapit. Kundi, itutuloy ko na ang pagtatapos sa kanya. Ibababa mo ang kutsilyo. Mag-usap tayo ng maayos. Kiao Yifei, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-uusap? Wala tayong dapat pag-usapan. Dahil sa babaeng ito, nawasak ang buong pamilyang Kiao. Sa loob lamang ng isang gabi, nabangkarote ang pamilyang Kiao. Peng Yunxiao, napakawalang puso mo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa akin mo ibaling ang galit mo. Huwag mo siyang hawakan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Hindi ako gagalaw? Anong kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Pakawalan siya. Feng Yunxiao, ilang taon kitang minahal, pero hindi mo man lang ako magawang lingunin. Ngayon, naging sanhi ka pa ng pagbagsak ng pamilyang Kiao. Sa tingin mo, paano kita dapat parusahan? Ako, babawi ako sa'yo. Lahat ng shares ko sa Feng Group ay ibibigay ko sa'yo. Pati na ang mga ari-arian ko. Basta't pakawalan mo lang si Guwantang, ililipat ko agad ang lahat sa pangalan mo. Ano? Sapat na ba iyon? Sapat? Paano magiging sapat iyon? Mababayaran ba ng pera ang nawala sa pamilyang Kiao? Paano naman ako? Paano mo babayaran ang lahat ng nararamdaman ko? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Feng Yunxiao, hindi ba't palagi kang mataas at makapangyarihan? Ngayon, sisiguraduhin kong babagsak ka sa kinalalagyan mo. Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad. Luluhod ka ba o hindi? Wag! Luluhod ako? Luluhod ako. Feng Yunxiao, ikaw. Nakakaluhod na ako. Pwede mo na siyang bitawan. Nangangako ako na lahat ng ari-arian ng pamilya Feng ay ililipat ko sa pamilyang Kiao. At hindi ako gagawa ng anumang hakbang laban sa iyo. Feng Yunxiao,
Nasaan na ang dangal mo? Dahil ba sa babaeng ito, ititapon mo na pati ang respeto mo sa sarili? Para sa akin, napakahalaga niya talaga. Tatanggapin mo ba ang alok ko? Alok, kung hindi rin lang siya magiging akin, walang pwedeng makakuha sa inyo. Ang hindi mapapa sa akin ay hinding-hindi nyo rin makukuha. Hindi. Sige, masunog kayo. Masunog kayo. Dapat mawala na kayong lahat dito. Feng Yunxiao, Feng Yunxiao, napapalibutan na ito ng apoy. Hindi ka makakaligtas. Kahit na itaya mo pa ang iyong buhay, ililigtas mo pa rin ba siya? Ganoon mo ba talaga siya kamahal? Wantang. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Ayos ka lang ba? Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Huwag po. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Wantang. Ayos na ang lahat. Ayos na ang lahat. Ang anak ko. Napakalusog ng baby. Sabi ng doktor ay nagulat ka lang, kailangan mong magpahinga, at hindi dapat masyadong ma-stress. Sige. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Sino pa ba? Inaakala mo bang ililigtas ka ni Feng Yunxiao? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ikaw! Bakit mo? Paulit-ulit na sinasaktan ako. May mukha ka pang magtanong? Kung hindi dahil sa pakikipag-agawan mo sa lalaki ko, sa tingin mo ba ay pagbabayarin kita ng ganito? Walang hiya kang babae ka. Pinabayaan mo ang sarili mo na maging laruan lang ng lalaki. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Anong karapatan? Alam ni Feng Yunxiao na nanganganib ka, pero hindi man lang siya pumunta. Hinayaan mo pa siyang gamitin ka ng ganoon katagal ng libre. Napakabobo mo naman. Lumayas ka. Bakit? Nagawa mo yan pero ayaw mong mapagsabihan? Lumayas ka. Umalis ka rito. Hindi ka kailangan dito. Layas. Mapagpanggap kang masamang babae? Pitawan mo ako. Guwantang, pagbabayarin ka ng langit. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Bitawan mo ako. Guwantang, pagbabayarin ka ng langit. Salamat, Jiang Yanshan. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka nawala ang anak ko. Salamat po, Doc. Tungkol naman po sa pagbubuntis ni Miss Gu, tapos na po ang investigasyon. Ito po ang result ng ultrasound ni Miss Gu.
Base po sa tagal ng kanyang pagbubuntis, ito ay 4 na buwan na. Sa mga panahong iyon, hindi pa po nakakabalik ng bansa si Dr. Jiang Yanshen at hindi rin po lumabas si Miss Gu mula sa mansyon. Kaya naman po ang batang ito ay sa inyo lamang. Feng Yunxiao, tulungan mo po ako. Guwantang? Bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Guwantang? Bigyan mo ako ng sapat na paliwanag. Akin ba ang batang ito? Oo, sa iyo ang batang ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ikakasal ka na. At may mga taong gustong manakit sa akin. Paano ko masasabi sa iyo? Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin na mapoprotektahan kita at ang bata? Feng Yunxiao, itigil mo na iyan. Dahil hindi mo ibinigay sa kanya ang sapat na seguridad, kaya natakot siyang sabihin sa iyo. Anong karapatan mong questionin siya? Ako ang tatay ng bata? Wala rin ba akong karapatang malaman? Wala ka rin karapatang husgahan siya. Buntis siya at galing lang sa matinding takot. Hindi siya ang tatanungin ko, kundi ikaw, Jiang Yanshen. Matagal mo na bang alam na anak ko ang dinadala niya? Kung hindi pa ako nag-imbestiga, tutulungan mo ba siyang itago ito sa akin habang buhay? Magsalita ka. Oo. Patagal ko nang alam. Ikaw man o hindi, ang ama ng bata, hindi mo siya haharaping hayaang mabuhay rito. Sinabi mo sa tatay mo na tatapusin mo siya, Feng Yunxiao. Hindi ba iyon ang mga salitang sinabi mo? Anong karapatan mong maging isang ama? Kahit na ikaw o hindi, ang ama ng bata ay hinding-hindi mo hahayaang mabuhay ang batang ito. Sinabi mo sa tatay mo na tatapusin mo siya, Feng Yunxiao? Hindi ba't ito ang sinabi mo? Anong karapatan mo na maging isang ama? Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Nais mong tapusin ang anak ko. Ganoon pala ang nangyari? Nais ko siyang makausap ng sarilinan. Sige, pumunta ka na. Ayos lang ako. Maghihintay ako sa may pinto. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Guwantang, ginawa ko lang iyon para linlangin ang tatay ko. Noong mga panahong iyon ay nais niyang idispensa ang bata. Kaya kailangan ko siyang pigilan sa ganoong paraan. Pagkaalis mo, kinuha ko ang lahat ng kanyang kapangyarihan bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na balikan ka. Magtiwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Ano naman kung isang pagkakamali lang iyon? Hindi ba't laruan mo lang din ako? Feng Yunxiao, sa simula't simula pa lang, ay hindi mo naman talaga ako nagustuhan. Sinong nagsabi na hindi kita gusto? Mahal kita. Matagal na kitang gusto. Simula noong ikaw ay isa pang munting prinsesa ng pamilyang Gu, noong unang beses kitang makita, ay hindi ko mapigilang magkagusto sa iyo. Lagi kitang lihim na tinitingnan. At noong wala pa akong pagkakataong makausap ka, ngunit bigla tayong nagtagpo ng hindi inaasahan. Ang tanging nasabi ko lang ay, ang laking pagkakataon naman. Feng Yunxiao,
Simulat sa pool, kailanman ay hindi mo ako minahal. Sino ang nagsabing hindi? Mahal kita. Matagal na kitang gusto. Dati pa noong ikaw ay munting prinsesa pa ng pamilyang Gu, noong unang beses kitang makita, hindi ko na napigilan na mahulog sa'yo. Palihim kitang binabantayan. Wala pang pagkakataong makausap ka, pero nang aksidente tayong magtagpo, ang tanging nasabi ko lang ay, ang laking pagkakataon. Ang laking pagkakataon. Guwantang. Mahal kita. Gusto kita. Pero ano naman, Feng Yunxiao, hindi mo ako kayang protektahan, maging ang ating anak. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo na kami ng anak ko. Iyan ba talaga ang nasa loob mo? Oo. Gusto kong ang anak ko ay lumaking ligtas at matiwasay sa mundong wala ka. Kaya ituring mo na lang na katuparan ito ng isang kahilingan mula sa isang ina. Wala na talaga akong pag-asa. Huwag ka na muling magpapakita sa akin. Pagbibigyan kita. Lalayo na ako sa buhay mo. Alagaan mo ang sarili mo. Wala na ba talaga akong pagkakataon? Huwag ka nang magpakita sa buhay ko. Pagbibigyan kita? Mawawala na ako sa buhay mo. Alagaan mo ang sarili mo. Wantang, ikaw at si Feng Yunxiao ay... Naipaliwanag ko na ang lahat sa kanya. Simula ngayong araw, hindi na siya muling magpapakita sa buhay ko. Yan Shen, gusto kong lumabas para maglakad-lakad. Pumunta tayo sa Haicheng, sige na? Hindi ko pa kasi nakikita ang dagat. Wantang, si Feng Yunxiao ang nagligtas sa iyo. Ginamit ka ni Qiao Yifei para takutin si Feng Yunxiao, nangako si Feng Yunxiao na hindi nakakalabanin ang pamilyang Qiao at ibibigay rin niya ang lahat ng kanyang share. Pagkatapos ay pinilit pa siyang lumuhod. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin pumayag si Qiao Yifei na pakawalan ka. Sinindihan niya ang gasolina na dati pa niya inihanda. Para mailigtas ka ni Feng Yunxiao, nagtamo siya ng malalalang sunog sa katawan. Paano nangyari ang lahat ng iyon? Niloloko mo lang ako, di ba? Wantang, inaamin kong gusto kita at gusto kitang makasama, pero hindi ko kayang tanggapin. Nalokohin ka gamit ang masamang paraan. Ayokong angkinin ang utang na loob na hindi para sa akin. Si Feng Yunxiao talaga ang nagligtas sa iyo. Paano nangyari ang ganito? Wantang, gusto mo pa bang sumama sa akin sa Haicheng? Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Guwantang. Sana ay maging masaya ka. Ang nagligtas sa iyo ay si Feng Yunxiao.
Paano ito nangyari? Wantang, gusto mo pa rin bang sumama sa akin sa Haicheng? Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Guwantang, naway maging maligaya ka. Umalis na siya. Talagang umalis na siya. Talagang nawala na siya sa mundo ko. Akin siya. Sabi niya ay tao niya ako. Sino ang nagsabing hindi ko gusto? Mahal kita, matagal na kitang gusto. Nawala ko si Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Hindi ka umalis. Dapat ay aalis na ako. Pero narinig kitang sumigaw? Kaya bumalik ako sa tabi mo. Ang mga sinabi ko sa ospital, hindi iyon ang totoong nararamdaman ko. Akala ko hindi mo ako iniligtas. Akala ko ay laro-laro lang ako sa iyo. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko akalaing marami ka palang ginawa. Pasensya na. Kung ganoon ay parurusahan kita, dapat manatili ka lang sa tabi ko. Ang mga sinabi ko sa ospital ay hindi ko talaga sinasadya. Akala ko kasi ay hindi mo ako ililigtas. Akala ko ay laruan mo lang ako. Pero hindi ko inasahan. Hindi ko inasahang gagawin mo ang lahat ng ito. Patawad po. Kung ganoon, parurusahan kita, dapat kang manatili sa tabi ko habang buhay. Feng Yunxiao, mula sa araw na ito, ituturing ko na si Gu Wantang na kapamilya ko. Subukan mong hamakin uli siya. Agad ko siyang kukunin sa iyo. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Sandali. Pa? Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Noon, kasalanan ko ang lahat. Akala ko ay niloko mo si Yunxiao, kaya marami akong nagawa na nagdulot ng sakit sa'yo. Ako, humihingi ako ng tawad sa'yo. Ito ang pamana naming pulseras, nagawa sa Jade sa Pamilya Feng. Para lamang ito sa mapapangasawa sa Pamilya Feng. Ngayon, ibinibigay ko na to sa'yo. Salamat po, Uncle Feng. Uncle pa rin ba ang itatawag mo? May dinadala ka na sa iyong sinapupunan, hindi ba't dapat na kayong magpakasal? Ako na po ang bahala sa pagpapakasal. Huwag na po kayong mag-alala tungkol doon. Papa. Mabuti.